Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo sa bahagi ng ating talakayan ay ang topic na evangelism is not enough. Dito ay mapapatunayan natin na ang need-meeting evangelism ay hindi sapat upang lumago ang isang iglesia. Evangelism is not enough to cause a church to grow. Iniisip ng ibang mga churches na sapat na yung nag-evangelize sila para dumami yung bilang nila. Subalit mayroong mga halimbawa na ipapakita ako sa inyo na kung saan ay makikita natin na kahit may evangelism, subalit kung wala ang ibang mga characteristics ng NCD, ay maaaring kulang pa rin. Ang una ay ang Caloocan Kulang Community Church. Ang church na ito ay nakapag-akay ng maraming kaluluwa, nakapagdagdag ng maraming miyembro sa pamamagitan ng need-meeting evangelism, subalit mahina sila sa enabling leadership. At dahil mahina sila sa enabling leadership, yung kanilang kakayahan na mag-alaga at magpanatili ng mga bagong kaanib ay hindi nagtatagal. The new members or the new believers fell away. Sayang. Ang pangalawa ay ang the pastor of pastor-powered Pentecostal church. It led many people to Christ, but the church members were not mobilized to use their spiritual gifts. Mahina sila sa gift-based ministry. At dahil mahina sila sa gift-based ministry, yung kanilang ability to care for new members ay hindi rin nila nagagampanan. Dahil dito, yung mga additional new members, they also fell away. Sayang. Yung pangatlo ay ang Balintawak Boring Baptist Church. Ang church na ito ay nakapag-share din ng gospel sa maraming mga miyembro, nadagdagan sila, pero dahil napaka-boring ng kanilang pananambahan, ay mahina sila sa worship service. Hindi inspiring yung kanilang worship service. Kaya dahil dito, yung mga bagong believers na uma-attend sa kanila, ay hindi na sila bumabalik. Nakakaanto kasi yung kanilang worship service. Sayang. Yung susunod ay ang Marikina Magulong Methodist Church. Ito ay napakasipag sa evangelism. Kaya lang wala silang sistema, wala silang programa, wala silang plano para mag-follow up ng mga new believers. Mahina sila sa effective structures. Dahil dito, hindi nila maalaga ang mabuti yung mga bagong mga miyembro at kaya dahil doon, they also fell away. Sayang. Yung susunod ay ang Wawa Walang Passion Global Outreach. It also led many people to Christ, pero patay ang kanilang prayer life. Wala silang prayer meeting. At mahina ang kanilang spiritual passion. Hindi masyadong idinadalangin yung mga bagong mga members. Kaya when they faced temptation and persecution, they also fell away. Sayang. Yung susunod ay ang Calamba Congregational Church. It also led many people to Christ, pero lahat ng mga meetings nila, lahat ng activities nila ay nakasentro lang sa kanilang congregation. Wala silang mga small groups. Mahina sila sa comprehensive, holistic small groups. Wala silang Sunday school, wala silang discipleship programs, wala silang men's groups, women's groups, wala silang mga youth groups o cell groups. Kaya when new believers attended one of their meetings, hindi sila napapansin. Hindi sila bumabalik. Sayang. Ang susunod ay ang Taytay Tampuhan Center. It had also many evangelistic activities, pero yung church na ito ay punong-puno ng mga chismisan, punong-puno ng mga sama ng loob, at laging may tampuhan. Wala silang loving relationships, mahina ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kapansin-pansin ito, kapag mayroong mga dumarating na mga baguhan, ay hindi na sila bumabalik. Sayang. Ngayon, sa bahaging ito, magkakaroon tayo ng interaction at nais ko po na sagutin ninyo in 2 minutes yung tanong na, why is evangelism not enough to cause a church to grow? Okay, tuloy po tayo sa page 16. Makikita po natin dito, keys to church health are the first words. So sa ating 8 katangian, meron first word, enabling leadership, gift-based ministry,
yung mga susi, hindi yung susi, yung mga susi sa church growth and church health ay yung first word. So lahat ng mga churches, meron leadership of some type. Pero yung church na malusog, meron enabling leadership. Lahat ng mga church, meron ministry. Pero yung healthy church, meron siyang gift-based ministry. Yun. Lahat ng mga churches may spirituality of some type. Mainit o malamig o ano, meron spirituality. But healthy churches have passionate spirituality. So yung mga susi ay yung first word sa quality. Yan ang kailangan tutukan natin. Mag-focus tayo sa first word. Yan ang i-develop. Kapag i-develop natin yung first word in each quality, maaasahan magiging healthy ang ating church, lalago in quality and quantity. Okay, meron po tayong interaction dito sa page 16. How does this idea help deepen your understanding of church health? Itong first word. Okay? Sa ating grupo, pag-usapan natin for 2 minutes. Sige po.